Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Abante News Online. Title, Ingat sa Daan. Nakapaskil sa ilang bahagi ng probinsya ng Isabela ang larawan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Dali na may nakasulat na ingat sa daan. Sa taas na bahagi ay may logo rin na ang nakasulat ay Vision and Leadership. Sa ibaba naman ay may nakasulat na isang brand ng liquefied petroleum gas o LPG. So, this is Isabela. Ano ang ibig sabihin nito? Ito po yung kanyang medyo malabo. Anyway, nasa caption. Ano ang ibig sabihin nito? Maaga pa lang, umaarangkada na. Kasi kung sa Metro Manila, okay lang dahil siya ang general manager doon . Parang public service. Paalala sa motorista, ingat sa daan. Siya ang General Manager, Metro Manila Development Authority. Ang nakakapagtaka is nasa Isabela. Baka wag tayong magtaka, buong Pilipinas, nandiyan na yan. Ingat sa daan. So ano sa tingin nyo? Para na sa eleksyon, although hindi naman ito, hindi pa naman siya nangangampanya dahil ingat sa daan . Ang masama yung vote for, yan, electioneering na yon, di ba, yung iboto. Ito, paalala, public service, ingat sa daan. So ano sa tingin nyo? Kakandidato? Ito, opinion ko lang . Wala nang ibang rason. Bakit maglalagay ng ganyang tarpaulin sa Isabela? Anong pakialam ni General Torre sa Isabela? Kung PNP chief pa siya, pwede. Dahil buong Pilipinas ang kanyang area . Ngayon, MMDA General Manager, Metro Manila lang siya. So, ito, indikasyon na may balak siya sa politika. Ano kayang tatakbuhan niya? Yung survey ng Pulse Asia, at least tinalo pa niya si Risa Hontiveros. Dahil ilan ba yun? 0.1% ang nakuha niya. Samantalang si Risa Hontiveros is 0.01. So mas malakas, mas maraming may gusto kay General Torre kumpara kay Risa. Yan sa pagka-presidente. Kung senador naman, ano bang ranking niya sa senador? I think 0.5 lang ang kanyang rating sa senador . So with this kind of ratings, palagay ko mahirapan siyang manalo. Although pinagmamayabang ng mga kakamping, specifically itong si Richard Hidarian, yung Sub-Saharan desert ng Alipusta sa taga Mindanao. Ano daw siya material daw siya, posible daw siya na magiging magaling na presidente or vice-presidente. Senador nga sa survey. Senador, 12 ang pipiliin. Kung malakas si General Torre, dapat sana kahit man lang nasa top 15, okay na yun. Wala 0.5. Kaya palagay ko, wala, malabo, suntok sa buwan. Pwede siyang tumakbong politiko . Most likely, nakikita ko, tatakbo siya sa national office, kailang kung pag-usapan natin yung
yung chance niyang manalo is yun lang 0.5%, kawawa. Oh, basa tayo sa mga ano, kawawa ang kanyang financer. Kung may financer man siya, parang ano, walang return of investment. Kung sino man ang magtitinan sa kanyang kandidatura, either senator, vice president, or president, wala siyang kapanapanalo. Dudumugin, maraming mga DDS na magkampanya sa kanya na wag botohan. Example, OFW. Isang tawag lang ng mga DDS na OFW. Oh, tatay, mga anak, mga kamag-anak, botohan nyo ng lahat. Wag lang si Tory, ha. Kasi kung merong pinaka masakit na nangyari, yung group effort nila, Marcos administration, kung hindi dahil dito kay Tory, baka nandito pa kasi in fairness, very decisive siya sa paghuli kay Tatay Digong. Malayong malayo siya kay sa mga NBI agents na humuli kay Bato. Anyway, good luck General Torre. Dagdagan pa ng mga tarpaulin all over the Philippines baka sakali. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Karon ni anak ko dire sa gipatindog sa balay sa ratabangan amo og gero. Sumuna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-aatupan karon. So mo na pod ni ang gero nga among gitabang. So makatup na ni siya karon. O karon nakatop na gyud ang gitabangan sa yelo. Makita gyud nato nga nindot na gyud nga